grilled bream fish. Try kong magkamay tol. Parang si Kiko. Mag-ala Kiko style tayo. Pero hindi sa kaldero ah. Sana? Thank you. What's up mga tol? So ito, pupunta tayo ngayon sa Jagalchi Fish Market para ma-explore natin yung mga food options doon. Isa yun sa mga pinupuntahan ng mga turista dito sa Busan. At kung may oras pa, makakadaan tayo dun sa mga street food market nila. Papakita ko sa inyo kung anong maaari nating mabili doon. Dito tayo ngayon sa loob ng subway station. Train station pala. So makikita nyo yung train platform nila, napakalinis, ang ganda. At it will take about mga 1 hour siguro para makarating tayo dun sa Nampo station. Mga tol, lilipat tayo ng line. Madali lang naman siya, basta susundan nyo lang yung mga directions sa loob ng train stations. Ganda ng train station dito, parang airport yung loob ng ramp na ganito. Nung una ako dito nagkakamali ako kasi yung platform na nasasakyan ko is yung opposite direction. So check nyo lagi kung yung mga stop na dadaanan yung papunta din sa destination nyo. Tulad nito. Yan, halimbawa Yonsan. Dito kayo kasi pag doon kayo sa kabila na punta, syempre babalik na naman kayo dun sa ano nyo. So dito na tayo sa Nampo station. Dito tayo sa exit number 2. Dun yung papunta sa Jagalchi Fish Market. And dito kayo bibili pagka kailangan yung single journey ticket kaya recharging yung card. Ayan, so dito na tayo sa Busan. Nasa Busan naman talaga tayo. Nasa Nampo ibig sabihin. Ayan. Maulan ngayon. May onting ambon. So dito na tayo, lapit na sa Jagalchi Market. Payong tayo kasi medyo umuulan pa rin. Pero hindi na ganong malakas kanina, hapon malakas ang ulan. So hanap tayo ng restaurant dito. Try natin kumain naman ng seafoods. So may mga makikita kayo nagtitinda ng mga isda dito, seafood. Mga sashimi, mga tuna. Pero ngayon wala ganong tao kasi nga umuulan. Tsaka Monday ngayon, mga 8:30 PM na. Dito na tayo. Jagalchi Market. Ito yung mga isda dito. Nakikita nyo. Dami nila mga binibenta. Ito guys, nandito na tayo sa loob. Ganda dito kasi indoor siya, so kahit umuulan pwede kayong kumain dito. Ito yung second floor, check lang natin. Ito guys, pwede palang kumain dito kahit na single person.
single naman talaga tayo. Hindi ko sabihin, single, mag-isa. Pagka wala din kayong relationship yan, pwede kayo kumain dito. Tapos, ito yung menu. May price din na nakalagay dyan. Small yung 50,000, 70,000, 100,000 large. Ito nakaya na natin ito yun. Try ko na to dun sa Busan sa traditional market. So iba naman siguro para sa ngayon. Ito sana kaso allergic tayo dyan. Skin allergy tayo sa pusit tsaka crabs Shrimp din, ganun din. So maraming mga magkakaibang restaurant dito guys. Pipili na lang kayo kung saan nyo gusto. Pero yung napili natin doon is yung nirecommend nila yung malaking fish daw, yung sea bream. Yun daw yung dapat i-try kasi na-try ko na yung grilled eel sa dun sa Hyundai. So kakain naman tayo dito ng fish. Tsaka syempre kanin din. Kasi yun ang hinahanap din natin Sashimi kasi na-try ko na dati madalas na sa mga Japanese restaurant. So yun naman para maiba naman ngayon. So ang cost niya is 40,000 won, mga 1.6 to 1.7 pesos. Medyo mahal siya pero try natin kung masarap talaga. Ito yung ibang mga restaurant. Marami daw dito nakikita niyo yung menu. Ayun, parehas din ito yung order natin. 40,000, 1 to 2 persons lang. So yun guys, nagsasara pala sila dito mga 9 PM. So pupunta kayo, dapat mas maaga. Tsaka pagtanghali yan, mas marami kayong mga mapipiling mga options dun sa ibaba. Yung mga fresh na seafood. Okay, masarap siya. So ito na yung in-order natin na grilled bream fish. Sarap niya tingnan. Fresh na fresh, tsaka simple lang, walang masyadong sauce. Try natin. Meron naman sila mga side dish dito, kimchi. Tapos umorder din tayo nung rice. So hiwalay siya. Napakita ko sa inyo yung mga side dish natin. May peanuts. Bato kamote yata ito. Tsaka yung grilled green fish. So guys, tikman na natin itong grilled fish natin. Mukhang napakasarap. So itong lemon pwede natin ihalo siguro sa soy sauce para meron tayong sauce, no? Hindi naman daw spicy ito. Try muna natin ng walang sauce, yung mismong isda. Pinamay ko na. Sarap ng laman niya. Meron siyang smoky taste na malambot yung laman, tapos crispy yung balat. Sarap ng mga tol. Kaya natin lagyan ngayon ng lemon tsaka ng soy sauce. Lagyan natin ng konting salt. Meron din asin dito. Try naman natin yung kimchi nila. Ito sa mga nakakainan ko mga restaurant dito, halos pare-parehas naman yung quality ng kimchi. Pero try pa rin natin. Napansin ko dito hindi siya gano'ng maanghang. Sakto-sakto lang. Yung iba kasi yung mga restaurant, yung timpla nila masyadong spicy. Meron din tayong acid reflux, so iniwasan ko rin. Ito pwede. Pwede lang siya. Sakto lang yung timpla. Ito meron din silang binigay na peanuts.
Try natin kung ang lasa. Normal lang na peanut. Usual lang na nilaga. Pero hindi siya mainit. Tapos ito, ano ba to? Try natin. Kamote nga, tama ako mga tol. Ayun. First time kong mabigyan ng ganitong side dish. Kasi madalas kimchi lang, tsaka gulay, tsaka parang dilis yung maliliit yung sila. So para sa presyo niya, yung bali 41,000 lahat to kasama yung rice. Pwede na kasi masarap naman yung isda. So kung pupunta kayo dito para matry nyo naman yung quality ng fish nila, fresh na fresh mga tol. Tsaka ang ganda ng pagkakaluto. Try kong magkamay tol, parang si Kiko, mag-ala Kiko style tayo. Pero hindi sa kaldero sa pinggan tayo syempre, nasa Korea tayo, makapagtawanan tayo dito. Minsan masarap din kumain ng nagkakampo. Sarap ng pagkatimpla ko ng sauce mga to. Sarap pala dito sa isla yung paubos na siya yung bandang sa may ulo. Ang linamnam nung mata saka yung meat niya dun sa may loob nga ng ulo. Parang yung laman ng salmon na mas masarap pa mas malinamnam. Ito, yung parte nito. Malambot siya na creamy yung lasa. Ito no, simot na simot oh. Serve tayo. Tol, labas tayo dito sa Jagalchi Fish Market. Tapos punta naman tayo dun sa BIFF Square. Lapit lang dito, mga 5 to 10 minutes walk. Ayan, pakita ko sa inyo yung paligid natin ngayon. Napakaraming mga fresh seafood stalls. Pero wala nang tao ngayon gano kasi sarado na sila ng 9. Ayan, wala na mga nagbebenta pero para makita nyo lang, napakalawak na market nito, puro seafood ang mabibili nyo. Ayan yung mga grill oh. Ayan, fresh na sa mga aquarium talaga. Ito, mga pusit oh. Ang mga limasan. Ayan, buhay na buhay. So, dito na tayo sa may BIFF Square. Tinawag siyang BIFF kasi ang ibig sabihin nun is Busan International Film Festival. Kaya dito may mga street food daw. At tingnan natin, marami din mga stores dito. Kung gusto niyo mag-shopping, tingnan natin mag-green yung stoplight. So usually nung unang punta ko dito, puno to ng mga street food stalls, mga carts. Kaya lang ngayon kasi kanina malakas ang ulan buong araw. So kaya siguro hindi sila nagtinda ngayon. Pero meron pa rin dito yan sa side na to. So try natin kung anong pwede natin mabili. Hanap ako ng matamis dessert. Sana may makita tayo dito. Ito, meron sila dito yung mga naka-stick fish cake, mga tteokbokki, ganyan. Pakita ko sa inyo.
So ito na lang bilhin natin guys. Nalobat yung GoPro ko, so ito muna phone ang gagamitin ko. Yung binili ko naman ngayon is yung seed hotdog. Kasi yung honey na try na natin dun sa Busan, sa Hyundai. Ngayon ito naman yung try natin. 2,001 lang isa, mura lang. Ito na lang kasi yung dessert na nakikita ko ngayon. Sarado na yun. Sige, kasama na. So, hintayin natin habang niluluto. Kanina, gusto ko sanang bumili dun sa pinasukan natin na store ng clothing. Kaya lang yung mga damit nila is free size. 2XL yung size ko sa damit. So, maliit sa akin pagka binili ko, sayang lang. Pero ang gaganda ng mga design, tsaka mura na rin. Tax free pa pagka tourist kayo. Kailangan nyo lang dalhin is yung passport nyo. Papakita nyo yun sa counter para ma-avail nyo yung tax free nila. Ano? Thank you. So, ito try natin mga tol itong seed hotdog pie. Seed yung tawag sa kanya kasi binalot siya sa parang yung yun nga, seed nga yung coating niya, no? Pero yung loob niya, palagay ko matamis din. Try natin. Sarap niya mga tol. Mas trip ko to kaysa dun sa honey na kinain natin sa Hyundai. Ang sarap nung feeling sa loob, oh. Mas lesser yung tamis niya kaysa dun sa honey hotdog pie, pero masarap yung pagkakabalanse ng tamis nito tsaka yung bread niya napaka-crispy din. Sarap. Tsaka hindi matagal kasi walang pila na napakahaba. Tsaka yung feeling niya, hindi naman talaga seed na buto. Yung, siguro peanut to eh. Kasi yung lasa niya parang peanut talaga eh. Yan o. Sarap mga tol. Try nyo to. Pagka napunta kayo dito sa Busan. Meron din ito kahit sa Seoul. Maraming mga accessory shop dito. Meron yung Nike. Mga kilalang brands, meron din makikita dito. Tapos may hotel rin. Ito. Gusto nyo ditong mag-book. Gusto nyo ng nightlife. Dito kayo sa may Nampo mag-book ng hotel. Kasi maraming mga stores, mga bar, mga restaurant dito kahit na gabi. Tapos ito naman, dito tayo sa segment na usapang pampolitical naman at usapang bayan. Dahil importante yung pinag-uusapan ang lahat ng mga bagay na makakatulong sa pagunlad ng ating bayan. At syempre, kailangan may kakibat na kilos din tayo mga tol. Hindi lang basta puna tayo ng puna, kailangan kikilos tayo for the
good of our nation. Kaya ito, papalapit na ang eleksyon, meron pa rin tayong dapat na ilagay sa isipan natin mga tol. Kasi hindi tayo dapat maging pabaya. Alam nyo, ang boto nyo ay nakasalalay dyan yung kinabukasan ng mga kabataan, lalo na ng mga anak at apo nyo. So sa mga iboboto nyo, wag naman kayong maging tamad. Kasi yung mga nasa survey ngayon, ito, pag-usapan natin itong mga nasa survey na senatoriables, no? Naugulat ako kasi parang hindi nag-iiba yung mga nandun sa top 10 to 12. Yung mga pare-parehas pa rin mga pangalan na mga dati nang nakaupo na wala namang nagawa talaga halos. Tapos yung iba pasayaw-sayaw lang, pa-acting-acting lang na wala naman talaga mga political will. Dapat ilagay na yun sa basura eh. Alam nyo, magtulong-tulong tayo. Kailangan ang iluluklok natin ngayon is yung talagang karapat-dapat. Kasi mababang karote na ang ating bansa niya pagka itong eleksyon na to. Naupo dyan yung mga trapo na naman. Dami-daming pangalan dun na mga dati ng malalaking political names. Wala naman nagagawa, inaangkin nila yung mga proyekto. Isang politiko na inaangkin yung mga project niya na akala niya sa kanya galing sa bulsa niya. Hindi na ginaya yung style ni Vico na talagang taxpayers money dapat lang na ibigay talaga sa tao. Nakainis yung mga ganung style mga tol eh. Dapat sa makabagong style na tayo ng mga politiko ngayon. Yung talagang may pagmamahal at malasakit sa bayan. Tulad ng nasa mga PDP laban, talagang straight yan dapat, karapat-dapat na iboto. Number 1 si JV Hinlo, isang magaling na abogado. Isa yun sa mga may pinakamagandang political reform na mga plano. Mga para sa agrikultura, para sa infrastructure, for the development talaga ng ating nation, no? Sila Raul Lambino, ang gagaling ng mga abogado naman mga tol. Ang ganda ng plano nila kung talagang pauupuin nyo lang, kung pagbibigyan nyo kahit isang beses. Sila Jimmy Bondok, ayan, talagang concerned yan pati sa usaping music and culture ng ating bayan. Si Kibuloy, yan. Huwag niyong babatikusin yan pag narinig niyo yung pangalan na yan dahil hindi yan makakapag-build ng ganyang kalaking simbahan at maraming natulungan yan kung irresponsable yan. Ang daming natulungan yan sa Davao, hindi lang sa Davao, buong bansa. Kaya lang, pagka ganun ng tao, pinagtutulungan talaga. Yung mga kontrabida, yan yung mga ayaw may umaangat. Pag gumagawa na mabuti sa kapwa, gusto nila pabagsakin. Experience na natin yan eh. Alam nyo naman yung crab mentality, di ba? Mga Pinoy, dyan nakilala mga Pinoy, ayaw man, pangit man sabihin. So, yung mga ganun, tulad nila Apollo Kibuloy, pagbigyan din natin yung mga yan na makapagsilbi kasi nangangako sila na talagang pagtutuunan pansin nila ang pagangat ng bayan natin. Hindi naman yung mga yan tatakbo para sa wala eh. 'Di ba? Meron mga pera na yung mga yan. Meron ng mga followers yung mga yan, milyon-milyon. Pero gusto pa nila, hindi dahil para proteksyonan ng sarili nila, hindi sa ganun. Senador lang yan eh, hindi naman sila magiging immune sa pagkakulong dyan eh. Yun ang mga sinasabi ng ibang mga mababaw mag-isip. Alam nyo, pagka ganun, gusto lang talaga nilang makatulong. Iniisip nila na yung sa edad nilang yan, wala nang mas maigi pang gawin sa mundong ito kung hindi makapag-iwan ng isang magandang legasiya. Kahit sino naman sigurong tatanda, age 40, 50, 60, hindi na mag-iisip pang maging swapang. Wala yung mga talagang taong demonyo na mga politiko na gusto lang maghari-harian. Pero yung mga nasa PDP laban, bilib ako sa mga yan talaga dahil talagang may pagmamahal sa bayan. Kaya yan mga tol, huwag niyong pababayaan. Bilin ni Tatay Digong na nakakulong ngayon sa ICC. Vote straight. Yun lang lagi niya sinasabi. Hindi na siya naninira sa ibang mga galit sa kanya. Hindi na niya binabalikan. Nakapokus lang siya sa pagpapaunlad ng ating bansa sa mga pwede pa niyang magawa. Kahit civilian na siya, para makatulong siya sa pagangat ng Pilipinas. Kaya wag natin pababayaan mga tol. Sa tulong din ng Diyos at kikilos tayo, lalaban tayo hanggang sa election day. Magandang gawin nyo to sa election na magsuot kayo ng green t-shirt. Panawagan ko na magsuot kayo ng green pagka boboto kayo.
nasaan man lugar kayo, Luzon, Visayas, Mindanao, magsuot kayo ng green para makita nila yung puwersa natin. Mga talagang may prinsipyo na boboto para sa kinabukasan ng Pilipinas. So yan mga tol, maraming salamat ulit sa panunod sa vlog natin ngayon. At hanggang sa muli, ang inyong nag-iisang tigasin ng Cavite, Win Andrada.